Sisimulan natin ang ating kwento sa isang lalaki kung saan makikita ito na duguan at naghahabol. Hininga walang iba kundi ang ating bida na si Solway. Habang naghahabol hininga ang ating bida, tumingin naman siya sa kanyang kasamahan. Habang ito ay nakahanda at sinabi ng isa na kailangan na nilang tumakas dito. Habang ang dalawa ay walang kamalay-malay, napansin naman ni Solway ang paparating sa kanilang direksyon, at handa na ito umatake sa kanila. Ilang sandali lamang habang ang dalawa ay walang kamalay-malay mabilis na lamang sila pinatay sa kamay ng misteryusong nilalang. Pagtapos niya sa dalawa dumiretso na ito sa ating bida ito pala ay isang matanda tinatawag sa pangalang Gangjong isang elder ng Mount Hua sect. Si Gujong ang tipo na pinapakita ang kanyang lakas sa lahat ng kanyang makakalaban. Lipat tayo sa ating bida. Ninas naman ang ating bida. Nasabi na lang niya na dito na siya talaga mamamatay. Nasabi na lang ng ating bida habang namimilipit sa sakit sa kaliwa niyang kamay kung natuto lamang. Siya na mas magandang martial arts pero hindi niya na tinuloy ang kanyang sasabihin. Nasabi rin niya hindi ito patas at ayaw niya pamamatay dito. Habang ang ating bida ay naghahabol sa kanyang hininga, meron naman lumitaw sa kanyang harapan na isang system. Nagtaka naman ang ating bida sa paglabas ng system at nasabi na lang niya kung guni-guni lang ba ang kanyang nakikita sa kanyang harapan sa ganitong sitwasyon. Sa paglitaw ng system sa harapan ng ating bida, na maring pagpipilian tinanong ng system ang ating bida kung ano ang kanya pipiliin nito. Resume, load and save point, restart. Hindi naman tumugad ang ating bida sa system. Habang unti-unti na nawawala ang kamalayan ng ating bida na sabi niya na ayaw niya pa mamatay. Gusto niya pa mabuhay. Dahil sa sinabi ng ating bida bigla niya na-trigger ang system at matagumpay na nakapili ang ating bida. Nagtaka naman ang ating bida kung ano ang nagsasalita sa kanyang harapan. Ngunit ito pala ang system at sinabi ng system. Dahil sa nangyari incident, muli ka ibabalik bago ang private meeting kasama ang Lord ng Supreme Court. Wala naman idea ang ating bida sa sinabi ng system. Habang ito ay nasa kanyang consciousness. Sa pagdilat ng kanyang mata na sabi niya upang matutunan ang demonic martial arts kung tawagin. Ay reduce one's lifeline pumasok sila sa Demon Academy kahit gaano man ito mapanganib. Kaya nauwi ito sa kanilang pagkapaslang. Nasabi na lang ng ating bida sa kanyang sarili. Ang kanyang buhay ay walang kwenta. Kaya pinaikit na lang niya ang kanyang mata. Dahil sinisisi niya ang sarili dahil sa nangyari. Pero bigla naman napahawak ang ating bida. Na sa kanyang ulo dahil sa pagsakit nito. Sa kanyang pagdilat napapatanong siya kung ano ang nangyayari at ang una niya nakita sa pagdilat ng kanyang mata ay ang kisame. Natahimik naman ng ilang sandali ang ating bida, dahil hindi niya pa naproseso ang nangyayari. Bigla naman nagulat ang ating bida kung saan napapatanong ito sa nangyayari, at napagtanto niya na muli siya nabuhay. Agad-agad naman siya bumangon upang kumpirmahin kung totoo ba ito. Sa kanyang pagbangon na pagtanto niya, ito ang kanyang training facility. Pero hindi pa rin siya makapaniwala na papatanong kung anong nangyayari sa kanya. Dahil sa pagkaalala niya na sigurado siya na namatay na siya. Habang siya ay naglalakad, hindi niya pa rin maalis-alis sa kanyang isipan ang pagyayaring ito. Dagdag pa niya kung panaginip lang ba ito, pero malakas ang pakiramdam niya na totoo ito. Pero bigla naman nagbago ang ekspresyon ng mukha ng ating bida nang pinagmumura niya sa kanyang isipan. Ang Mantis Lord ng Supreme Court dahil dito, siya ay namatay. Bigla naman nakaramdam ang ating bida ng kakaiba at napapatanong kung ano ang kanyang nararamdaman. Kasabay nito ang mga yapak na para rating sa ating bida, at sinabihan naman ang ating bida ng isang lalaki na may buhok kung nagkukulong lamang ba ang ating bida dito. Habang nagulat naman ang ating bida sa pagdating ng dalawa sabay lingon dito. At tinanong ng ating bida ang lalaki na may buhok kung ito ba si Juk Myung. Agad naman ito sinang-ayunan ng lalaki na oo. Habang ang kasamahan naman nitong kalbo. Sa pagmumukha pa lang nito ay wala na ito magandang gagawin. Agad naman lumapit ang kalbong hangal sa ating bida kung saan mayabang ito nakatayo at may nakakatakot na pagmumukha sa harap ng ating bida. Ito pala ay miyembro ng Black Moon Squad na si Chick San. Kaya pala ito mayabang sa ating bida.
Sa ginawa ng kalbo seryoso naman ito tinitidyan ng ating bida sa mata. Sa hindi inaasahan ng ating bida na bigla na lamang siya nitong siknamuraan at napaubo. Na lamang ito at tumalsik sa di kalayuan. Dahil sa mabilis na pangyayari hindi na nakapalag ang ating bida dahil sa iniinda pa nito ang sakit. Dulot ng suntok ng kalbong hangal. Sa ginawa ng kalbo sa ating bida ay, pabiro naman ito humingi ng tawad. Kung saan sinabi ng kalbo, pasensya na nadulas lamang ang kanyang kamay. Dagdag pa nito, sinabi ng kalbo at tinawag niya ang ating bida na squad leader ng flying faction, na si Solwi, kung tulog pa ba ito. Dahil kung hindi ang kasamahan naman niya, ang tatapos dito upang gisingin ito. Ang tinutukoy pala ng kalbo ay ang captain ng Black Moon Squad na si Juke Myung. Bigla naman nabahala ang ating bida habang iniinda pa nito ang sakit. Kaya nasabi na lang niya sa sitwasyon na ito, dahil sa labis ang pinsala, ang kanyang natamo sa kanyang tiyan. Kung makakatanggap pa siya ng isang atake, bibigay na ang kanyang katawan. Tinanong naman ulit ng kalbo ang ating bida, sa parehong tanong kanina, subalit sa tanong ng kalbo. Napagtanto ng ating bida na sigurado na alam niya ang susunod na sasabihin ng kalbo. At hindi naman nagkamali ang ating bida nang sabihin ng kalbo sa ating bida kung wala itong kakayahan yuko na lamang ang ulo nito. Nakaramdam naman ng takot ang ating bida, sa kanyang nalaman dahil alam niya na ang susunod na mangyayari. Habang ang ating bida ay nasa posisyon peren ng pagkakaupo simula pa kanina nilapitan naman ni Juke Myung ang ating bida sabay sabi anong. Katangahan ito hindi naman agad nakapagsalita ang ating bida sa sinabi ni Juke Myung. Hindi nagtagal tinanong naman ni Solwi, si Juke Myung kung ano ang kailangan nito. Habang kinakabahan, agad naman siya sinagot ni Juke Myung sa kanyang tanong kung saan sinabi nito na pinapatawag siya ng Lord ng Supreme Court. Hindi naman masyado nag-react ang ating bida, sa sinabi ni Juke Myung dahil sa alam niya na ito. Pagkatapos sabihin ng captain ng Black Moon Squad ang kanyang pakay sa ating bida. Agad naman niya niyaya ang kasamahan nito upang umalis. Bago pa makaalis ang captain, sinabihan niya ang ating bida na napakaswerte nito sabay umalis na ito. Nagtaka naman ang ating bida sa sinabi sa kanya. Habang papaalis na ang dalawa minura naman ng ating bida ang kalbo sa kanyang isipan habang patawa-tawa pa ang kalbo sa ating bida. At nagpakita pa ito ng bad sign sa ating bida. Dagdag pa ng ating bida sa kalbo. Kaya lamang ito nakarating sa ganito. Dahil sa si Juke Myung ang bakang nito kahit mababa lamang ang rank nito. Nasabi rin ng ating bida kung may pagkakataon siya papatayin niya ito. Habang papaalis na ang dalawa may napansin naman ang ating bida sa taas ng ulo ng dalawa. At tinanong niya sa kanyang sarili kung ano ito. Pagkatapos ng nangyari agad naman naglakad ang ating bida patungo sa silid ng Lord ng Supreme Court. Habang naglalakad ang ating bida, hindi peren mawala-wala sa kanyang isip ang pangyayari sa muli niyang pagkabuhay. Nasabi pa ng ating bida kung nanaginip lang ba siya, pero hindi, dahil naalala niya ang lahat. Dagdag pa ng ating bida hindi niya na alam kung ano ang nangyayari sa mundo. Inisip niya rin kung talagang panaginip lang ba talaga ito o pananaw lamang ito ng kanya kinabukasan pero hindi sigurado ang ating bida na totoo ito. Pagtapos ng kunting katanungan ng ating bida, ay nakarating na ito sa silid. At magalang naman nagpakilala ang ating bida, na nasa loob ng silid. Humingi naman ang ating bida ng pahintulot upang makapasok, at pinayagan naman siya nitong pumasok. Habang papasok na ang ating bida naalala naman niya ang kanyang nakaraan niyang buhay. Kung saan nagpakita ang system sa kanya habang nasa bingit ng kamalayan. Dagdag pa ng ating bida alam niya na kung sino ang dahilan ng kanyang pagkamatay, kundi ang Mantis Lord ng Supreme Court ang dahilan ng lahat. Nakarating na ang ating bida sa harap ng dalawang matanda kung saan magalang siya nagpakilala dito. Sabay sabi na nandito siya upang makatanggap ng utos mula sa Lord ng Supreme Court. Sa isip naman ng ating bida batid niya na ito dahil sa alam niya ang kasalukuyan namumuno sa court ng Holy Deity ay nandito sa kanyang harapan.